Sa topic natin na ito ay pag-uusapan natin ang kwento ni Baby Ama. Kung interesado ka sa ganitong klase ng kwento, bago natin talakayin ang kwento ni Baby Ama, pwede bang pa-like, share at subscribe at pindutin ang notification bell. Simulan natin. Sino nga ba si Marshall Ama Perez na mas kilala sa bansag na Baby Ama? Kaya daw Baby Ama ang tawag sa kanya dahil sa bagito at baby face nitong itsura na mala artista kumpara sa ibang mga bilanggo. Ang buhay ni Baby Ama sa labas ng rehas ay kakaiba dahil bata pa lang ito ay kawatan na ito. Ngunit sa tingin ng kanyang mga nasasakupan ay isang batang mabait at matulungin dahil hindi umano ito tumatanggi na tumulong lalo na sa kanyang mga kaibigan. Sikat si Baby Ama sa Tondo dahil sa pagnanakaw na ginagawa niya noon na parang timbangan at laro na lang ang ginagawa niyang pagnanakaw. Si Baby Ama ay batang ama at naging mabuting asawa sa kanyang misis na buntis. At si Baby Ama ay nakulong dahil nagnakaw na naman ito. Nang mahuli at tinanong siya ng mga pulis kung bakit nagawa niya ang mga bagay na iyon, ay isa lang ang sinabi niya. Gusto niya lang makatulong sa kaibigan niya na nangangailangan ng pera para sa pag-aaral. At sa bilangguan, magsisimula ang kanyang buhay. Sa pagpasok nito sa bilangguan, ay katakot-takot na naranasan nito ang pagbubugbog sa kanya ng mga kasama nitong preso. Si Baby Ama ay minor de edad nang maranasan niya ang buhay sa bilangguan. Dahil sa mga panahon na yon ay hindi kinukonsidera ng bilangguan kung ikaw ay minor de edad. At hindi kagaya ngayon na kailangan ikaw ay 18 taong gulang bago ikaw ay makulong. Sa patuloy na panbubuli at pananakit sa kanya sa bilangguan ay hindi sumuko o nawalan ng pag-asa dahil umaasa ito na makakalaya at makakasama pa ang kanyang pamilya dahil hindi naman ganun kalala ang kanyang nagawang kaso. At habang naglalakad ang asawa ni Baby Ama palabas ng bilangguan ay hindi niya napansin na may gwardiya na sumusunod sa kanya. At kinaladkad ang asawa nito sa isang abandonadong lugar kung saan walang makakakita sa kanila. At dito na nangyari ang panggagahasa sa asawa ni Baby Ama. Matapos ang panggagahasa ay walang ibang ginawa ang asawa ni Baby Ama kung hindi umiyak ng umiyak. At nagkaroon ito ng tawagin ay depresyon. Sabay-sabay nitong naisip ang nangyaring pagkakakulong ni Baby Ama at panggagahasa sa kanya. At hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Dumaan pa ang ilang mga araw, napapansin ni Baby Ama na hindi na ito dinadalaw ng kanyang mahal na asawa. At ito ang hudyat para maisip na baka may masamang nangyari sa kanyang mag-ina dahil madami na itong pinadalang sulat ngunit walang bumabalik na mensahe. Kaya nagtanong-tanong ito sa mga gwardya ng bilangguan kung may sulat ba na iniiwan sa kanya mula sa kanyang asawa. Hindi naglaon, natuklasan niya ang karumal-dumal na nangyari sa kanyang asawa sa kamay ng gwardya ng bilangguan. At dahil sa nangyari sa kanya sa bilangguan ay lalo siyang naging matibay, mabangis sa loob ng bilangguan. Si Baby Ama ay naging starter o hitman sa bilangguan dahil ginawa na nila itong pambato ng mga kasama nila sa bilangguan dahil mahusay at malinis ito magtrabaho. Sa tapang na ipinakita nito sa loob ng piitan ay nakapagtayo ito ng grupo na kung tawagin ay Sige-Sige Gang. Pamamayagpag ng kanyang grupo ay nagkaroon ito ng kalaban na grupo na kung tawagin ay Okso Gang. Dito nasubok ang pagiging matatag na kanilang grupo. At nagkaroon ng hindi pagkakakunawaan ang dalawang grupo at nauwi ito sa madugong pangyayari. Nagrambulan at nagsaksakan ng dalawang panig at ito raw ang pinakamadugong rambulan na naitala sa loob ng Muntinlupa dahil siyam ang namatay na preso at ang isa ay pinugutan pa ng ulo. Sa murang edad ni Baby Ama, sobrang layo na narating niya dahil mula sa pagnanakaw ay nasangkot na ito sa mga patayan sa loob ng kulungan. Dahil sa mga nangyari, nahatulan ito ng bitay gamit ang silya elektrika at nangyari ito sa taong 1961 at ang kanyang edad lamang ay 16 anyos. Sobrang laki ng impact sa loob at labas ng Muntinlupa ng Bilibid dahil kay Baby Ama.
At noong 1976 ay ginawa ng pelikula na hango sa kwento ni Baby Ama sa loob ng kulungan mula sa direktor na si Jun Gallardo at bidang kinabibilangan ni na Rudy Fernandez at Alma Moreno na ang pamagat ay bitayin si Baby Ama. At dito nagtatapos ang kwento ni Baby Ama. At kung kayo ang tatanungin, papayag ba kayo na ibalik ang silya elektrika sa panahon ngayon para pasusahan ng mga nagkasala? Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng mga video, pwede bang pa-subscribe at share naman at maraming salamat sa pakikinig.